Hi everyone! Welcome to the episode 6 of Behind the Sparkle Podcast. Yes! Ano bang pag-uusapan natin? Episode 6, Happy Valentine's, mami. Happy Kiss mo ako. Valentine's. Happy Valentine's. Valentine's. Happy Valentine's. Happy Kumusta ang love mga month. date nyo? Kamusta ang mga pag-ibig niyo? Oo. Naregaluhan nyo na ba sila ng diamonds? Sa mga fiancé, sa mga boyfriends, alam nyo na. Healthy Our pa new ba Ross ang jewelry is the key. Healthy pa ba ang mga puso natin? Yes. Diba? Yan ang mahalaga. Healthy ang mga puso natin. Diba? Yes. Ano ba ang topic natin ngayon, Miss Arnie Ross? Our topic for today's episode is money conversations we avoided. Yan. Usapang Maganda yan. pera. Oo, kasi di mo ko binibigyan pera. Ay, hindi! Mag-usapan natin kung magkano bibigay mo sa akin. Usapang pera na to. Oo. Pero, Ah. we're not perfect. Yes, We're not yes. expert on this. If you can share also what works for you and what you're doing when it comes to your finances Yes. as a married couple, Oo, baka oo. pwede nyo rin kaming matulungan, baka pwede nyo rin kaming masharan. Message us or comment below sa podcast na to. Oo, tsaka yung isi-share natin, di ba? It's based on our experience. Hindi natin sinasabi na kung ano yung nag-work sa atin, mag-work din sa kanila. Yes. So, this time, we're just sharing kung ano yung nag-work sa atin. Oo. And maybe, mag-work din sa kanila. Kasi ngayon, nasi-share na natin kasi ibang-iba tayo noon pagdating Before. sa usapang pera. Oo. Ngayon, ang dami ng test ni Lord sa buhay Yes, natin eh. yes. Before, nandun tayo sa wala si Lord sa buhay natin, wag natin pag-usapan yung pera. O, tsaka talaga, iniiwasan talaga natin pag-usapan yung pera. Kasi you have your own money, I have my own money. Ganun tayo Kasi before. ganun pa tayo. Kasi nagsisimula pa lang din naman tayo sa married couple, di ba? Yes. May mga times talaga na ini-ignore na lang natin. Yes. Ina-avoid na lang natin Ina-avoid. yung usapan kasi ayaw kong masilip mo yung pera ko. Yun. Tama yun. Kasi mas malaki ka kumita Ayaw mo eh. naman masilip din yung pera Oo, mo. kasi gagastos ako sa gusto ko pang gastusin eh. Sapatos. Oo. Gusto ko, Diba? alam ko lahat ng Sasakyan. pera niya. Gusto ko, sinasabi niya sa akin pero hindi niya yung ginagawa. Oo, kasi grabe bumili ng sapatos dati. Magugulat na lang din ako na Ayoko sabihin may sa'yo. binili na naman siya. Saan na naman ba galing yung pera niya? Sabi niya wala siyang pera. Mm. Tapos ayokong gamitin yung pera ko sa Sa? mga gagastusin sa bahay. Oo. Diba? Kasi gusto mo yung pera mo, yung pinaghirapan mo. Oo. Sa'yo lang. Gusto ko, ikaw gumastos sa bahay. Oo, meron ganun. Meron Diba? ganun eh. Oo. At gusto ko nung time na yon, alisin mo na rin lahat ng mga gusto mong bilhin. Oo, pero kasi... Dito mo na lang. Pero kasi alam mo yun Before kasi. Before. Ang hirap niya. Lalo na kung nakasanayan mo. Di ba? Kung spender ka talaga, kung magastos ka talaga, tapos nag-asawa ka ng kuripot, ng matipid, ng wise sa Okay. pera, di ba? Oo. Ang hirap i-acknowledge yung sarili mo. Lord. Hindi. Diba? Ito kasing asawa ko, ang mantra niya sa buhay, he works Oh. hard. He wants to Reward. reward himself always. Yan. Kasi daw, nung bata siya, wala siyang ganito. So tama ngayon, yun. bibili siya, kahit marami na siyang rubber shoes ha, bibili pa yan. Kahit parehas ng model ha, basta magkaibang kulay. So doon kami nagtatalo dati. Guilty naman ako doon. So yun yung gusto kong iwasan niya na dati. Oo. Kasi Pero- syempre, mahirap, hindi madali. At saka hindi mo ko talagang umupo ka nga dito, daddy, sasabihin ko sa iyo mukha ka ng sapatos. Hindi mo ako ginagawa. So, ang hirap din niya talagang pag-usapan. Kasi it causes discomfort din sa couple. Parang kaysa pag-usapan natin, sige, palampasin na lang natin. Hanggang tumatagal, lumalalim yung money issues. Tapos, in the long run, hindi na siya talaga healthy para sa married couple. Before kasi rin, bilang bago pa ako sa marriage life, ayoko pang mag-submit sa kanya. Yun pala yung number one na hindi naging maganda sa marriage life namin. Oo. Kala ko, lalaki lang nagsasubmit sa babae kasi, well, prinsesa. Disney princess. Pero, ganun kasi. Pag nagkaroon ako ng babaeng anak, alam ko na rin paano palakihin. Yes. Kasi before, meron akong mindset na gawin mo lahat para sa akin. Mm-mm. Tapos yung sarili mong income, sa'yo na lang, enjoy mo na lang. Parang oo. ganun. Ang naging solusyon, nag-submit na ako sa kanya. One day, bigla ako nagising, okay, I will submit to my husband because the Lord told me to submit to my husband. Oo.
Paano ka nag-start? Kasi some of the people ba hindi nila mag-gets yun. Paano ka nag-submit? Parang, nag-withdraw ka ba? Binigay mo sa akin. Nagkaroon na ako ng conversation with you na, Daddy, para wala na tayong tinatago sa isa't isa. Isasubmit ko yung sawa ko sa'yo. Submit mo yung sawa mo sa akin. Parang nakakatawa siya, pero it started by being transparent with each other. Yun. Ganun I siya. don't know how it works for other couple. Pero kami, nag-work yung marriage life namin kasi pag pera yung pinag-uusapan, Daddy, it's the root of all evils. Especially pagka may secret Oo. behind. Kunwari, mag-asawa na kayo, tapos gumagastos ka pala sa ibang bagay na hindi alam ng asawa mo. Oo. Kailangan Diba? pala alam. Alam. So, ang nangyari, nagkaroon tayo ng conversation. Sinabi ko na magkaroon na kaya tayo ng joint account. Lahat joint account na. Lahat. Na. And then, maging transparent tayo sa ginagastos ng Mami, bawat gusto ko isa. ng ganito. Oo. Doon siya talaga magiging healthy. And I think, doon sa ginawa natin na yun, doon nag-start yung growth natin as a couple when it comes to handling money. Kasi parang pinaintindi ko sa'yo kung ano yung needs ko, Oo. pinaintindi ko sa'yo kung ano yung mga ginagastos ko. Siyempre, sasabihin ko sa'yo transparently. Kasi yun na yun parang asawa mo na to, you are one, di ba? Kailangan lahat sabihin mo Totoo. na. And sinabi mo sa akin kung saan ka nag-agree, kung saan ka Yes. nagdi-disagree. And ganyan. tinanggap mo rin. Oo. Doon talaga no, nag-work yung marriage natin. Pagka may mali ako, okay, papangaralan mo ko, tatanggapin ko. Hindi ako yung magmamataas. Pag may mali ka naman, sasabihin ko sa'yo na mali to, tinatanggap mo na rin. Yes, Gagawin yes. mo na rin siya. Ang isa sa pinaka-issue ko kasi sa money, Kala ko yung isa sa issue mo kasi sa akin. issue ko sa money na nahihirapan din ako sabihin sa'yo is yung I need to support kasi rin my family. Yes. Diba? I need to support my family. I need to give money para din sa pagtulong, diba? Sa mga Yes. relatives. So, dati, ginagawa ko siya without asking permission sa'yo, which is very unhealthy. Siyempre, pera natin siya Kailangan sabihin ko siya sa'yo. Ang hirap kasi parang, discomfort talaga. Parang magpapadala na lang ako ng pera sa mga family ko, sa relatives ko, or kung kanino. Without asking permission. Mas madali yun. Walang away. Walang question, di ba? Kaysa doon sa, Mami, pwede ba akong magpadala ng ganitong amount of money? Pero ganyan pala yung tama. Oo. Tapos, maybe, bakit? Pwedeng ganun. Di ba? Pero, pag sinabi ko siya ng maayos sa'yo, di ba? And pag pinag-usapan ng maayos. pinaintindi, pinag-usapan, mas maluwag sa feeling, Oo. di ba? Kaysa yung hindi ko sinabi. Totoo. Kailangan lang talaga yung transparency, hindi talaga siya nawawala. Once na mawala, pag may tinatago, Yan. doon na tayo nag-aaway. Doon na diba? nagkakaproblema. So, it's really healthy na pag-usapan. At magkasundo kung anong kailangan gawin. Sa Yun atin. yung nag-work sa atin. Yes. Ginagawa na natin na joint account. Tapos, ang nagka-goal tayo na papasweldohin na natin yung isa't isa. Yes. Diba? Nito lang po yan. Kung napanood niyo yung first episode namin, we shared how our life reached the rock bottom. 'Di ba? Nung na-scam po kami, nung nawalan kami ng lahat ng savings, nung nawalan kami ng halos lahat na meron kami. Ito lang bahay na to, talagang pinag-pray namin na sana hindi mawala. Walang-wala talaga kami. Nagkaroon ng Arnie Ross jewelry business. Doon kami naka-recover. Doon kami tinayo ulit ni Lord. So, nagsa-start pa lang ulit kaming makaipon ulit. Dahil nga sa mga kaganapang hindi inaasahan. Ngayon, mas wise na po kami pagdating sa finances namin. Ngayon, nare-realize namin na wala namang galing sa galing namin. It's all by His grace. All the blessings are from Him. All the opportunities are from Him. And why not? Why not share it with your husband, share it with your family, share it with your parents, share it with other people. Because your mission is not just to have a profit for your business, but to share this profit to other people. At saka, ang ganda rin nung sinabi mo kasi, when you start to acknowledge kasi, yung pera na natatanggap nyo or kinikita nyo sa business ay galing kay Lord. At hindi yan talaga galing sa'yo. Maybe you're just an instrument to produce wealth.
Pero siya talaga yung may bigay ng opportunity para makapag-produce ka ng pera. Yes. When you start to understand na ganun pala siya, nagiging mas generous ka. Yes. Kasi pinapadaan lang siya sa'yo eh. Mas nagiging open yung heart mo Yes. to open it to your partner. Yun din yung isang nakatulong sa atin when we understand na it's all from Him. Yes. Proverbs 3:9, Mhm. Daddy, I remember, it says, honor the Lord with all your worth. Dati kasi, di ba, the most kuripot, Mhm. the most irritable pag puro gastos. Yes, yes, yes. Pero ngayon, basta makapag-share ng blessing sa ibang tao, parang always ako nandun, especially on advancing God's kingdom. Yes. Wow. Pag-usapan natin, Daddy, yung paano ako dati sa tithes, Oo. sa church. Yes. I remember those days, sinasama kita sa church, magbibigay ako ng amount of money. So, nagtatalo tayo. Kasi, bakit ka magbibigay ng ganyang amount? Eh, okay naman yung church. Eh, Yes. maganda naman yung facilities. Yes, ganun yung thinking ko. ang And lamig baka meron naman. sa inyo na ganun rin yung thinking nyo. Ay, Hear me, guys. Hear me, couplepreneurs. Oo. Yun kasi yung salita ng Diyos. We have to honor Him sa wealth natin. Paano mo ma-honor si Lord sa wealth natin? By using your wealth, using the opportunities, using all the blessings na kailangan nag-glorify mo na siya. Tsaka kasi, it's an act of worship sa Kanya. Yes. Nawa-worship natin si Lord by being a good steward of that money, being a good steward of the business, and paano natin siya pinapangalagaan, Yes. paano natin siya gagastusin ng maayos, diba? Paano na-change yung perspective mo? Kasi dati nag-aaway tayo pagka nagta-tithe sa church, diba? So, pagka magbibigay ako, nag-aaway tayo eh. Nakatulong din yung mga seminars. Nakatulong din yung mga brothers natin na nagre-remind sa atin na Yes, yes, ganito. yes. And yung mga learnings dun sa mga seminars, nagsispeak talaga sa akin. Actually, tinatanong ko sila, di ba may business ka po? Paano mo po ino-honor si Lord? Yung tithes daw talaga yung important. Hindi na natin kailangan isipin, saan mapupunta to? Bakit ko to ibibigay ng ganito kalaki? Pinaghirapan ko to. Hindi. Kasi, yun yung command ni Lord. Yes. Kahit anong naging biyaya sa'yo, kailangan isipin mo paano mo siya mag-glorify. Tsaka- And hindi tayo nagtatights pala para, Lord ha, nagtights ako ha, yung Malaki prayer to. ko, Lord ha, malaki to. So, Lord ha, ikaw na bahala sa business ko. Kailangan Hindi. answered prayer agad to, hindi Oo, ganon. hindi pala ganon. So, Okay. ang dami ring natututunan. Malaking bagay yung community, yung Yes, church yes, yes. community. Sa pag-support mo ng church through your tithes, nandyan yung leaders, yung volunteers sa church, yung pastors, yung missionaries, and yung outreach, di ba? Kaya, tuwing nabibless yung business natin, lagi kong pinagpapasalamat na, Lord, thank you. Thank you kasi may ganitong business kang ipinapahiram sa amin. Tsaka kasi we're just a vessel eh. We're just a channel of blessing. Binibless ka, pinapadaan sa'yo ni Lord to bless other people. Diba? So, it's not really all about you. Yes. It's not really all about your skills, kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kagaling. Diba? But it's all about God making it all possible. So, talagang pinakita ni Lord talaga sa buhay natin that He will always provide. That's our testimony. Yun na lang din yung pinanghawakan ko eh. Namumblema man tayo ngayon, nag-aaway man tayo ngayon dahil asawa ko wala tayong pera, keep that faith that one day, He will reward you sa lahat ng paghihirap mo sa buhay and He will sustain you, He will give you what you need. So at least napanood nyo po to, napakinggan nyo, na pwede palang ganito. Pagka pera pinag-usapan, parang dami mong dami mong insights. Hindi. Ano lang talaga, very grateful lang ako na iba na yung thinking ko ngayon. Yan. Dati kasi, Pinakamaganda ito dun. yung sinave ko ito yung kinita ko, dapat akin ganito to, lang to sweldo akin to, na to ganito Ngayon, kahit na we're giving generously Yan. sa mga kailangan na It's coming na from the heart. bigyan natin. Kumbaga, tinransform kasi ni Lord yung heart natin. Iba talaga pag pinangahawakan mo na yung salita niya. Tsaka ako naman, I just want to remind everyone na money is a tool. Diba? It can build pagka ginamit mo siya ng maayos. It can build your dreams. Diba? Your goals, your aspirations. Pero kung hindi mo nagagamit ng maayos yung pera, it can destroy you. Yes. Diba? Kung may pera ka, pero you're not being a good steward of it, kung saan-saan mo dinadala,
it can destroy you, your family, your relationship, your marriage. And yun yung ayaw natin mangyari. Yes. Diba? Kaya tinatama na natin ngayon. Yes. Also, Mami, I just want to remind everyone, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, na hindi dapat tayo yung kinokontrol ng pera. Dapat tayo yung nagkokontrol sa pera. And dapat yung pera, hindi dapat siya pumapasok sa isip natin. Kailangan nagagamit natin siya ng maayos. Kasi when money starts to fill our minds na ako to, pera ko to, minsan doon nagkakaproblema. Doon na nagkakaroon ng Yes. iba't ibang, Oo. ano. Sanga-sanga na yan eh. Oo. But when you start to acknowledge na this is not mine. I'm just a steward. I am just a channel. You always ask God kung saan mo siya dadalhin. Oo. You always ask God for wisdom na, Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong blessing? Totoo. So, through that, alam mo sa sarili mo na magagastos mo siya ng maayos. Oo. Diba? Malalaman mo yung purpose bakit may Kailangan talaga, kahit ano pang equation yan, kailangan talaga kasama si Lord sa lahat ng equation. Just do the right thing. Kung ano man yung pinagkaloob sa atin, gawin lang natin ang tama. Yung mga bagay-bagay. Yeah. Maybe some of them asking, paano nyo ba talaga siya nakahandle ng maayos? I don't know, maybe we just involve God in our equation. Maybe Yun we yung just... shortcut na sagot. Oo, yun yung shortcut. Maybe we let God handle it for us. Yes. Nawala na yung attitude po naming mag-asawa. Sa totoo lang po, na let's handle this, Daddy. Always kami, Lord, kayo na pong bahala. Yan. So there! There! Okay. Episode dami- 6! Pagka talaga mga pera. Mami, yung sweldo, sabi mo. Yung sweldo. Meron tayo. Oo nga, basta ano lang, Hindi mo pa tuloy-tuloy nabibigay lang. kasi. Baka nakakalimutan. Bibigay ko mamaya. Okay. Lalo na pag, pagka nag-agree sila. Pagka, i-share nyo din kung ano yung nag-work sa inyong mga, Yes, oo nga. mga couples Maybe dyan. yun yung nag-work sa amin. For you, iba yung nag-work. Maybe you can share Oo. kung ano yung nag-work sa kanila. Wala namang masama eh. Baka Basta tayo yung nag-work. matuto rin sa Oo, kanila. Baka kami din Ayan, ang matuto so, sa inyo. pwede kayong mag-comment. Kasi yung iba yung pang bahay to. Yan, maganda. Ano Oo. na, very organized Investment to. wife. Oo, iba-ibang Eto pang ATM. investment. Oo. Eto Iba pang grocery. Eto pang pasweldo sa mga kasama sa bahay, yung ganun. Ito yung pang ganun. travel. Oo, Ayun, sana ganda ganun. nun. Oo, diba? So, Pero yun nga, share us iba-iba your kasi thoughts. eh. Yes, share us your thoughts. Message nyo Thank kami. you. Thank you for watching. Thank you. Sana meron rin kayong ma-share din sa amin. Yes. And I'm happy that this Podcast. podcast is until now nandito Yes, and yes. growing pa. And Thank you, maraming nagpo-follow, maraming Come on. nagda-download. Let's go. Thank you so much. Till our next episode. Yes. This is Behind the Sparkle Podcast. See you, everyone!